totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, tawag lang para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. Pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamin. So, sin of omission. Congressman, kung ganoon, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. Tinatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung dun sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Mag-Design, nag-delisyon po yung session. Ano po komento natin? Caloocan 2nd District Congressman Igay Erice hinamon si Ping Lacson na paimbestigahan ang kontrobersya sa palitan ng messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Yusek Presidential Legislative Liaison Officer Adrian Carlos Bersamin ukol sa bilyong-bilyong kickback para sa Pangulo. Mainit ngayon na pinag-usapan sa mundo ng politika ang pagharap sa interview ni Caloocan 2nd District Representative Igay Erice na kung saan ibinulgar nito na 5 sa kanilang hanay sa Kongreso sa presidenta ni Batangas 1st District Leandro Libiste ukol sa palitan ng kontrobersyang mensahe ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Liaison Officer Adrian Carlos Bersamin ukol sa bilyong-bilyong pesos na kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano reaction nyo? Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman inimbita ni Congressman Libiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Nagsalita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew eh. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba may facts? These are facts. Sa patuloy nga ng pagbubunyag ni Congressman Igay Erice, ito'y ayon sa kanyang nakitang palitan na messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Adrian Carlos Bersamin na di umano ay may pinapatrabaho pa ang Pangulo
sa dating kalihim na si Adrian Carlos Bersamin, hindi lang sa napakalaking expenses sa campaign noong nakalipas na 2025 election, kung hindi ito'y ukol sa iba't ibang issue pa na dapat ipatawag sa Senado ang maglulong Bersamin na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at ang apo nito na si dating PLLO Adrian Carlos Bersamin para tanungin kung totoo ba ang mga aligasyon laban sa Pangulo. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Ay, wala po akong alam doon. Wala po akong. Anyway, can I change the subject? Yung sa China, kasi nagkakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? Sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take nyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat, presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Okay, another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, diba, a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay guys, any more questions please? Mukhang nakuha niyo soundbites. Yes sir, identify yourself. Editor of News Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat ba bang manatili itong mga senado sa Congress, wala namang ginagawa eh. May mga usap-usapan, tanggalin na lang. Mas makakatipid pa yata Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin igalang sapagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. At madali pong mag-akusama. Naniniwala po ako na marami pa rin matitino na congressmen at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. So, para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung
magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo, at siyempre yung batayan ko dito ay matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes, sige, okay, quickly. Nabanggit kanina na yung tagal ka na nanonood and then naging super vocal ka talaga against sa corruption and indirectly of course sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga tao ba nagsabi siya na maglayo ka sa mga Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi. At naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Matapos nga ang pakiusap ni Congressman Igay Erice na imbitahan ang maglulong Bersamin, ay biglang natanong ito ng isang reporter kung bakit sa panahon na mabanggit ang pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee ay biglang nagre-resume agad ang sesyon sa Senado na kung mapansin mo ay napangiti at napapikit mata na lang si Congressman Igay Erice. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am, go ahead. Kung I'm Salvation Reforming from Runda Balita, Pilipinas, itatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung dun sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-resume po yung session. Ano po komento natin? Kasi it regards po yan sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!